Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo kasi meron na naman tayong pag-uusapan mga kabayan. Dahil yung lead council ni PRRD ay merong kumbaga hamon, no, dito sa mga witness na tinatawag nito ni Conti, no, ng mga alleged na biktima daw mga kabayan ng EGK, no? So meron dito mga kabayan balita, no, ang ANC or ang ABCBN. ABCBN kasi itong channel na to ng ANC mga kabayan na binabalita dito yung patungkol sa sinasabi ni Nicholas Kaufman dapat yung mga witnesses ay merong kumbaga mapapagkakilanlan. No? So pakinggan muna natin mga kabayan. But anyway, kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga kabayan, maraming salamat. At yung sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo mga kabayan na sa ganon maging updated kayo sa mga video yung ina-upload natin. No? Pakinggan muna natin to mga kabayan. Ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na magpatupad ng mga istriktong panuntunan sa pagberipika ng pagkakakilanlan ng mga victim applicants sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity. But teka lang muna mga kabayan, kung ganyan yung request ng lead council ni PRRD, so ibig sabihin wala pa pala mga kabayang rules or guidelines para sa sa pagkakakilanlan ng mga witness or di kaya nung nasasakdal mga kabayan. Akala ko ba matibay dyan sa ICC? Bakit ganon? Ulitin nga natin mga kabayan kung ano ba tama ba ang pagkakarinig natin. Ulitin natin mga kabayan kung talagang itong ICC na to ay credible na maghahawak ng mga ganyang kaso. Hinimok ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na magpatupad ng mga istriktong panuntunan sa pagberipika ng pagkakakilanlan ng mga victim applicants sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity. Ayon sa lead counsel. Di ganun nga mga kabayan. Tapos itong mga to, masyadong kumbaga kumpiyansa, no? Pagdating dyan sa ICC. Nandyan pa lang sa pagkakakilanlan pala mga kabayan ng mga witness, hindi pa ganun ka-establish. Ay, ilan pa lang mga kabayan narinig natin kumbaga kaso na dininig dyan sa ICC. Na while yung ating Supreme Court, ang dami ng mga kasong hinawakan, no, nalutas diyan sa ating Supreme Court, no, ng bansa natin mga kabayan. Tapos itong mga to, proud to be pa mga kabayan na parang mas magaling doon sa International Court na nandyan mga kabayan na wala pa palang rules, no? Yang ICC na yan pagdating sa verification ng identity ng mga witnesses. Mariusip mga kabayan. Ano bang nangyari dito sa mga to? Tapos itong mga bida-bida dito mga kabayan na magaling ang ICC kaysa dun sa Supreme Court natin o dun sa mga korte natin mga kabayan, ay proud na proud pa. Ay ganito pala tong ICC na to mga kabayan. O tuloy nga natin. Kaya pala may ganito. Dating Pangulo na si Nicholas Kaufman, dapat na humingi ang korte ng national ID card at pasaporte sa mga biktima. Paliwanag ni Kaufman. So ibig sabihin mga kabayan, kaya pala nagre-request ang lead counsel ni PRRD, ibig sabihin, wala palang mga identification ID mga kabayan yung witnesses. Tatapos na. Ayan kita nyo, pre-trial chamber should insist on the production of a national identity card and or passport containing an up-to-date photographs. Kita mo mga kabayan. So ibig sabihin, siguro, no? Yung mga witnesses dyan, mga kabayan, na ipresenta nito ni Conti or nung mga sinasabing magagaling dyan na human rights advocate, mga kabayan, ay walang pagkakakilanlan kasi hindi naman to mga kabayan magre-request, no? Siyempre, ito yung nakakaharap mga kabayan, itong legal counsel, no? Ni PRRD. Hindi naman to magsasabi ng ganito, mga kabayan, kung kumpleto dokumentado itong mga, mga witnesses ng nasabing na biktima daw ng EGK na yan. Diba? Kita nyo, parang wala pa palang rules, no? Pagdating dyan yung ICC, tapos proud na proud tong mga to na magaling daw ang ICC. Sus Mariosep, tunay. Naku, nawala na. Ito, tuloy natin. Malaking tulong ito para sa proseso ng identity verification at para maiwasan ang pamimeke, misidentification at pagkakaroon ng false victims. Kinwestiyon din ng defense team ang suhestyon ng korte na sapat ng patunay ng pagkakakilanlan ng isang aplikante ang isang deklarasyon na pirmado ng dalawang testigo. Nilinaw nilang iginagalang nila ang karapatan ng mga biktima na marinig. Pero dapat ring marespeto ang karapatan ng depensa sa isang patas na paggawad ng hustisya. So ayun mga kabayan, ang malinaw na sinasabi dyan ng lead counsel at balita to mga kabayan dyan sa ANC, no? News Patrol.
Aba, ay kung ganyan pala mga kabayan na hindi pa ganyan katibay yung mga rules, no? Pagdating sa witnesses, ay tama lang talaga mga kabayan na mag-request ang lead counsel ni PRRD kasi baka mamaya false witness yung madala dyan mga kabayan. 'Di ba? Or falsifikado yung dokumento. Eh paano kaya mga kabayan? Mayroon na bang nakapunta diyan mga kabayan o may naipadala na ba ng mga witnesses diyan sa ICC? 'Di ba? Hindi ko pa mga kabayan nabalitaan, parang wala pa yata no. Pero kung ito mga kabayang witnesses na to ay nandun na, abay teka muna bakit walang mga ID yan or walang passport? Hindi naman to magsasalita ng ganito mga kabayan kung meron silang naipresenta, 'di ba? So anyway, si Conti kasi mga kabayan ay may pinagmamalaki dito, no. So panoorin natin to mga kabayan at bigyan din natin ng konting input, no, kung ano ba yung ating mapupuna dito sa sinasabi ni Attorney Conti. Panoorin natin. Yan kasi mga kabayan ang sagot ni Conti doon sa pahayag ng lead counsel ni PRRD. Ang mga mangyayari in the next few days or weeks, specifically po itong sinasabi na kailangan daw ng istriktong panuntunan ng ICC sa pagkilala ng victim applicants. Ito'y kahilingan ng abogado ni Duterte. Exactly what does it mean? Lilimitahan ba yung mga magpa-participate na mga biktima nung mga charges against Duterte? Or is it about the acceptance or admission of evidence? Klaro na ililimita nito yung partisipasyon ng biktima. At dahil gano'n, no, ililinaw ko na may tatlong tao or may tatlong parang parties na kaharap ng judges kapag nag-trial. Sanay tayo, prosecution tsaka defense, di ba? Pero pangatlo, sa ICC, may victims. Yun. Medyo parang hindi pa natin ma-imagine siguro ito noon, pero ito yung binabagit na namin na yung victims, ang pagharap nila sa korte ay para sa kanilang interes. Hihingan sila lagi ng view. Tika mga kabayan, parang magulo yata, no? Parang dun sa pahayag ni Dr. Abdillah, no, ng ICC, parang lalong gumulo mga kabayan ang pagpapaliwanag dito ni Attorney Conti. Pag di ba ang dinidinig diyan mga kabayan ay about sa AGK victims, no? Paano mo mga kabayan na paano makakapag-witness tong victims na to mga kabayan kung deads na mga kabayan kasi kaso murder. 'Di ba? Crimes against humanity, murder mga kabayan nang nandoon sa ang tag doon mga kabayan yung arrest warrant, 'di ba? Murder mga kabayan. Paano pa makakapag-witness 'yon? Views and concerns. Hindi siya pangalawang prosecutor, kumbaga second prosecutor, 2 versus 1. Hindi po ganoon. Maaaring may iba din kaming pagkakaiba sa prosecutor. Ang paglalagay ng biktima na separate, hiwalay doon sa prosecutor, ay pagkilala na, kumbaga, ito talaga yung offended party. Sa atin sa Pilipinas, kapag ikaw yung naagrabyado, kakampi mo prosecutor. At kailangan mong, kumayari, sa kanya magbigay ng ebidensya, sa kanya magbigay ng pananaw. Pero dito sa ICC, hiwalay. Kaya, medyo iba yung role, di ba? Ang role pagtatanungin ng judges, ano bang pananaw ng biktima kapag papalayain si Duterte? Hindi namin kailangang pwede pero hindi kailangan na sabihin yung according to this case, according to this ganito. Ang ibibigay naming pananaw ay perspective. Ayon sa mga biktima, ayaw namin siyang lumaya dahil nakakatakot. Pabalik yan ng Pilipinas, maghahasik ng lagim. Pambihira. Itong mga opinion na to ni Attorney Conti, parang nakakatakot yun. Nandun nga, nandun nga matutumba-tumba na si Tatay Digong nung nandun sa... Kung makikita nyo mga kabayan, ano pa nakakatakot doon sa 80 years old? Di ba, itutulak mo ng kaunti at matutumba pero itong sinasabi na to ni Conti, walang posibleng may matakot na, etc. So, ganun yung views na ibabahagi namin. Pwede din naman may konting legal, pero largely, ano ang sabi ng biktima. Kaya, yung application ng biktima, yun yung klaro na magbibigay sa'yo ng status as a victim para magkaroon ng personality doon. Yun. Kaya, yung bottom line nung dapat yung ID, passport, kailangan national ID. Hindi daw pwede yung affidavit. Aba, yung konteksto po natin, yung mga biktima, mahihirap. Ito yung mga kabayan yung paawa effect, no? Kaya siguro dinala dyan sa ICC. At sana, mga kabayan, yung ICC na yun maging, kumbaga, fair, no? Sa pag-judge, no? Pero dito sa sinasabi kasi na to ni Conti, mga kabayan, yung ang national ID, mga kabayan, libre yun Magpipilap ka lang nung national ID. Yung passport naman, mga kabayan, given yun, no? Kung halimbawa ay magtitistigo yung mga witnesses na sinasabi nito mga to diyan sa ICC, so dapat merong pasaporte. Paliliparin niyo ng katulad ng ginawa niyo kay PRRD na walang passport or visa man lang papunta diyan sa dahig. Puro illegal lang alam na rin mga are. Sila basta-basta kumukuha or makakakuha ng passport. Kumbaga alien para sa kanila na lumabas ng bansa. Grabe naman minaliit nito mga kabayan yung kanilang mga witnesses nila yan, tinawag nyo pang alien na walang kakayanan. Ginawa namang ignorante mga kabayan nitong lawyer na to yung kanyang kliyente. Kung ganon, di ba?
Sabihin na natin mga kabayan na talagang mahirap. Pero mga kabayan, magkano lang ang passport? 2,000 yata. 2,000 mga kabayan ang pagkuha ng passport. Hindi ba masagutan itong mga magagaling na attorney kung talagang gusto nila na makulong talaga si PRRD doon? At mapatunayan na talagang itong kanilang mga witness hindi false witness. Di ba mga kabayan? Mga Baka dahilan nga talaga. lang, mag-ibang probinsya nga lang, para lang bumisita ng pamilya siguro. O kaya, bumisita maghanap ng trabaho. Pero yung passport, hindi po lahat. Sana kilalanin yung sitwasyon talaga dito. So, Attorney Conti, walang relasyon ang So, parang ang lumalabas mga kabayan, yung mga witnesses, no? Ang lumalabas dyan mga kabayan ay talagang kumbaga poorest of the poor. Yun ang pinalalabas dito mga kabayan ni Conti, ni Attorney Conti. No, hindi naman sa nag-ano tayo mga kabayan sa nagmamalit, pero napaka-imposible naman mga kabayan na hindi kaya mag-provide. Nandyan mga kabayan nga, ng daming mga magagaling na sabi sinusuportahan, no? Itong mga witness, kahit na nga yung si Alin Sheila na sinasabi na ang namatay, yung anak na namatay 2024 pa, pero isinama nila dyan sa witness na yan, victims dyan sa pag-rally na, pagpoprotesta nila dyan sa victims ng EJK na yan. Hindi nila kayang suportahan sa passport para lang kumbaga legit na identification na itong tao na to ay talagang biktima nung EJK na pinaglalaban nila. prosekusyon at ang biktima. Wala silang any legal relationship at all. Well, yung individuals, some victims might be called on to be witnesses. Kaya siguro doon tayo na pamilyar na. May biktima na tatawagin at sasabihin ng prosecution, ito ang magpupruweba na ganito ang klase ng pagpatay. Pero yun, prosecutor ang bahala. Pero kung sabi nga namin, participating victim, pasensya na, pero lang. Oo. Participating victim ay hindi kailangan pruwebahan yung kaso. Ang kailangan niya, ma-qualify as a victim at magsabi ng kung anong pananaw niya. So medyo... So ayun mga kabayan, kaya tama yun, no? Talagang dapat i-providean nyo yung mga yan. Kung talagang kayo ay para dyan sa ipinaglalaban ninyong biktima ng EJK na yan, dapat mag-provide kayo ng identification mga kabayan doon sa hinihiling. Tama naman yung sinabi ni Atty. Kaufman, no, na dapat talaga ay ginagalang nila yung kumbaga karapatan, no, nung mga witnesses, no, or nung victim na tinatawag nila. Pero yung mga victim kasi mga kabayan, yun yung mga namatay, no, yun yung mga namatay na sinasabi nitong mga sangkot dyan sa EJK na yan. Pero yung mga mag-witness, dapat provide ninyo ng ID kasi mahirap naman mga kabayan na haharap doon, no, yung mga tipong naturuan, 'di ba? Na bigyan ng idea na ganito ang sasabihin mo, pero hindi naman pala talaga yun yung totoong naka-witness mga kabayan ng mga nangyari. So much better, Atty. Conti, i-provide nyo ng identification. Napakadali lang naman yun kasi nga, di ba, advocate tong mga kabayan ng human rights. Kaiba, pero importante para sa ICC. One quick Rika, please. Pag sinabing biktima, Atty. Conti, sila ba'y biktima talaga o kamag-anak ng naging biktima? Iyan din. Sabi nga namin, maski kami nung panimula, medyo lito dyan. Kasi pag sinabing biktima, namatay. Lalo na sa kaso na ito, EJK, murder yung kinoconceptualize na krimen. Sabi ng ICC, teka, ang biktima, di ba, pag namatayan ka, di ba, parang stressed ka, ang dami mong kailangan akuin na trabaho o kaya responsibilidad. Lalo na kung ikaw yung asawa, ikaw yung breadwinner. Kung anak ka at nawala ng breadwinner, paano yung pag-aaral mo? Kita mo mga kabayan, itong mga paliwanag na to ni Atty. Conti. Paano kaya kung halimbawa mga kabayan, katulad ng napatay na pulis, no? Kamusta naman mga kabayan yun? Diba? Di parang ganun din yun mga kabayan. Pwede mo ring idamay mga kabayan yung pamilya, masabi mo na yung pamilya na yun ay talagang kumbaga biktima rin yung pamamaslang, lalong-lalo na mga kabayan ng mga kriminal, ng mga NPA, diba? Pwede mo rin idagdag yun, no? Para, napakagulo tong mga to, mga kabayan. Ako'y naguluhan. Lalo ako naguluhan, mga kabayan, na magbigay dito ng opinion at ano ba? Ay maituturing na indirect victims of the extrajudicial killing. Kung merong, depende yan, may physical. So, ibig sabihin, yung palang mga napatay mga kabayan ng kriminal, no? Yung palang pamilya nun, indirect din, no? Na, kumbaga, biktima rin, no? Ng mga kriminal. Ganon ba, mga Atty. Conti? Dapat yun yung inyong pinaglalaban, yung mga nabiktima, ng mga napatay na ng mga kriminal or yung mga pulis na nag-implement ng batas na napatay ng mga kriminal or which yung mga napatay ng mga NPA. Dapat yun yung inyong pinagtatanggol, hindi itong mga
Ewan ko lang mga kabayan na kung ito ba talaga ay para sa human rights, para ba advocate ba talaga nila yan na pangalagaan yung kumbaga naging biktima. Pero tingin ko ito ay mga kabayan, talagang politically motivated. Ewan ko bakit itong mga to ay galit na galit diyan kay PRRD na which is tinarabaho lang naman niya yung kumbaga malesin yung criminals, no? Yung mga krimen sa ating bansa at yung mga durugista. Harm kung minsan, nasampal, na hila habang pinapatay yung asawa, di ba? Kakalat ka rin yung mga laman ng bahay palabas. Physical harm, psychological harm, financial harm, and any other form of harm. Ganyan din yung naramdaman ng mga nabiktima ng mga kriminal, mga kabayan. Ganyan din, di ba? Lala na ikaw din ay indirect victim ng extrajudicial killing. Ma'am, nagkakagulo na ngayon dun sa victims na tinatawag natin. Noong una po, gusto nila isa-isahin, di ba? All the victims na sinasabi, the thousands of victims na meron. Ngayon naman, yung pagkakakilanlan, yung pinapakialaman. Do you think ito ay isang paraan para patagalin o i-discredit ang mga biktima na gusto sanang humarap at humingi ng hustisya? Paraan ito para paliitin yung bilang ng mga biktima na magpa-participate. Kaya lang yung gusto nga namin ilinaw, maski 10 lang ang mag-participate na biktima, tutuloy ang kaso eh. Kaya tingin ko pointless din na sabihin at limitahan pa na, uy kayo, hindi biktima. Kasi sabi nga namin, dito sa buong kasong to, meron na ngang ma-exclude na biktima ni Duterte o ng war on drugs kasi hanggang 2019 lang yung pag-uusapan. Paano yung 2019 to 2022? Biktima. Pero siguro bigyan natin ng term, parang victims of the case. Ito yung magko-qualify. Kung liliitan mo... May naamoy ako dito mga kabayan sa pagpapaliwanag na to ni Atty. Conti. Parang may gusto tong ipahiwatig mga kabayan kasi 'di ba naging viral yung kahit nitong 2024 na or panahon na ni Bungit mga kabayan namatay, kasama pa rin sa EGK. Ngayon, kumbaga nililimitahan mo talaga kung sino yung pwedeng humarap. Pero para sa amin, sabi nga namin, kailangan handa ang mga biktima. At ang aming parang motto, all for one, one for all. Kasi hindi mo mabubura na maski yung namatay matapos ng March 16, 2019 ay biktima rin. Hahayaan po namin silang magbigay rin ng saloobin. Pero dito sa victims participation, sana naman hayaan nila na kung sa Pilipinas nga magbubukas ka ng bank account, di naman passport ang kailangan, di ba? Pupunta ka sa gobyerno, makikipag-transaction ka. Sa Pilipinas yun, Atty. Conti, dyan yung dinala sa ICC na pinagmamalaki nitong mga to, na international court. Na SSS, UMID. Bakit mas stricto naman masyado sa ICC? Kaya kung para sa amin, una, out of touch, and pangalawa, unrealistic and anti-poor. Itong hindi ito mga kabayan. Hindi ito yung hindi ito yung tamang sagot. Atty. Conti, attorney ka pa naman, 'di ba? Hindi dapat talaga yung pagkakakilanlan ng biktima dapat accurate. Talagang dapat siya 'yon mga kabayan. Mas maganda yung meron kayong identification kung iharap ninyo yan dyan. Gawa ng defense. Susubukan namin na maiparating sa judges yung pagtutol din namin dito sa restrictions ng defense. Paano po yung paghanap ng abogado para po doon sa mga biktima natin? Meron na po ba tayong kasagutan dito, ma'am? Sa totoo, pag lumapit ka sa ICC, may isang abogadong kikilalanin ng ICC. Ang tawag as biktima, yung participating victims, ang tawag sa kanya ay common legal representative. At itong common legal representative, so, ang tatlong partido, di ba? Yung isa, prosecution led by Karin Can. Pangalawa, yung defense led by Nicholas Kaufman. Then pangatlo, mga biktima, dapat isa lang din yan. Kailangan din yan ay recognized or accredited before the International Criminal Court. But of course, sa dinaman ng biktima, ang dami din yung abogado. Kung wala man pong abogado na tumutulong dito sa Pilipinas, may offer. So, ibig sabihin mga kabayan, di ba dapat meron ding witness yung inaakusahan? Parang ang labo yata talaga nito mga kabayan. Ang labo talaga nitong pagpapaliwanag na to ni Atty. Conti. Kumbaga kasi yung pagpapaliwanag niya dito parang talagang kumbaga pabor lang doon sa kanilang gustong mangyari, no? Hindi nila imposible mga kabayan na walang witness yung inaakusahan, no? Imposible yan mga kabayan. So paano niya ipagtatanggol yung sarili niya kung wala namang magwi-witness sa kanya, no? Napakagulo talaga. Anyway mga kabayan, hindi na natin tatapusin itong kay Conti na to kasi parang sumakit yung ulo ko mga kabayan, hindi natin maintindihan yung pagpapaliwanag niya. Kaya nahirapan din tayong magbigay dito ng komento kay Atty. Conti. Ang the best dyan talaga, kung talagang gusto ninyo na manalo dyan sa kaso, bigyan nyo ng ID kasi yan yung nire-request ng lead counsel ni PRRD. Diba? Yun ang the best thing na gawin ninyo. Hindi yung kesyo mahirap, kesyo alien dyan sa pagdating papuntang ibang bansa. O paano magtitibay ang ipinaglalaban yung kaso? Masyado pa kayong tiwala dyan. Yan pala hindi pa ganong katibay ang pagdating sa mga rules, no, ng identification ng mga witnesses. Yung ICC na yan. Minahinaan nyo masyado ang ating Korte Suprema. Grabe itong mga to, mga kabayan. Yung sariling sariling korte natin, wala silang tiwala. Kainaman, mga kabayan. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan yung video natin.
sumakit yung ulo ko, no? Hindi ko naintindihan mga kabayan itong pinaliwanag niya. Naguluhan ako lalo sa mga pinagsasabi nito ni Atty. Conte. But anyway, see you mga kabayan sa susunod na video. Huwag niyo kakalimutan itong ating mga pambato dito mga kabayan, yung Duterte, no? Isulat niyo na yan mga kabayan kasi ngayon naglipa na ang mga ano bang tawag dito? Mga machine, no? Na nakalagay sa mga private property. So anyway, mga kabayan, mag-iingat kayo. Bantayan niyo ang ating mga boto. At siyempre mga kabayan, hanggang dito lang ulit yung video natin. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.